Mapagpalang umaga po sa bawat isa. Dinig po ba ako? Malinaw po ba yung audio? Amen po. Purihin ng Panginoon. Praise God po at mapagpalang umaga po, mapagpalang gabi, mapagpalang hapon po sa mga kapatid natin. Kung nasaan man po tayo sa mga oras na ito. Nandito na naman po tayo sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Tuwing umaga mga kapatid, ako po si Pastor Bong ng DFC Ajman, United Arab Emirates. Purihin ang Panginoon sa panibagong araw na pinagkaloob sa atin. Purihin ang Panginoon sa kalakasan. Purihin ang Panginoon sa ginagawa at gagawin pa po sa atin ngayong umagang ito. Bago tayo magpaumpisa, samahan niyo nga po muna akong awitan at maglambingin po natin ang Panginoon sa mga oras na ito. Awitin po natin yung fall. I love to worship you, my God. Yes, Lord, hallelujah. I love to worship you, my Lord, and see your Spirit fall in power, your love unfolding gifts from heaven. I love to worship you, my God. Yes, Lord, hallelujah. I love to worship you, my Lord, and feel your precious breath of heaven, your all-consuming love. Holy Spirit, come in power, change my heart. I want to live for you, my God. Let your Spirit come in power, change my life, that I may live for you, my Lord. Fall on us, Lord. Holy Spirit, come in power, change my heart. I want to live for you, my God. Let your Spirit come in power, change my life, that I may live for you, my Lord. Fall on us, Lord. Sabi natin ito sa Panginoon. So I yearn for you.
So I yearn for you, long to see you move. Lord, I lift my hands before my and pray. So I yearn for you, long to see you move. Lord, I lift my hands before my King and pray. Holy Spirit, come in power, change my heart. I want to live for you, my God. Holy Spirit, come in power, change my life, that I may live for you, my Lord. For us, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. For us, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. Panginoon, sa umagang ito kami nagpapasalamat muli sa inyo sa panibagong araw na pinagkaloob niyo po sa amin. Tunay, O Diyos, na ito po ay isang malaking regalo na pinagkaloob niyo po sa amin, ang magising sa araw na ito. O Lord, sa aming pag-aaral ng inyong salita, bigyan niyo po kami ng karunungan, ng kaalaman, upang maintindihan po namin ang inyong mensahe sa amin sa araw na ito. Nawa, Panginoon, ang mga aral na aming mapapakinggan ngayon ay madadala po namin hindi lamang po sa aming pakikinig ngayon, kundi ma-share din po namin sa aming mga kakilala, sa aming mga katrabaho, sa aming mga kaibigan. Panginoon, langisan niyo nga po ang aking mga labi sa mga oras na ito, at lahat lamang po ng aking sasabihin ay magmumula lamang po sa inyo, banal na Espiritu. Tunay na wala po ako magagawa malibang samahan niyo po ako. Kaya naman, Panginoon, itago niyo lamang po ako sa inyong likuran. Ito po ang aking panalangin sa tanging pangalan ng Panginoong Hesus. Amen and amen. Purihin ang Panginoon. Mga kapatid, ang ating pong inawit ay ano po yung hinihingi natin sa Panginoon? Ang hinihingi po natin sa Panginoon ay sa Holy Spirit ay come in power and change my heart. Amen po. Ang ating pong pag-aaralan sa mga oras na ito ay makikita po sa pangalawang Korinto 3:18. Ang sabi po dito, at dahil naalis na ang takip sa ating isipan, nakikita na natin ang kapangyarihan ng Panginoon, at ang kapangyarihang ito ay mula sa Panginoon, na siyang banal na Espiritu ang siyang unti-unting bumabago sa atin hanggang tayo'y maging katulad niya. Sa English version po, but we all with unveiled face, beholding as in a mirror the glory of the Lord, are being transformed into the same image from glory to glory, just as by the Spirit of the Lord. Mga kapatid, kapag tayo po ay kapag tayo po ay tumanggap sa Panginoon at in-acknowledge natin siya sa sarili natin, sa pagkatao natin, marami pong pagbabago na nangyayari sa atin. Ano po ba ang pagbabago? Ang pagbabago po kasi ay yung pinapalitan natin ang isang bagay ng parehas lang pero mas mabuti. Para ang nangyayari po sa buhay natin ay nagiging version 2. Dati po kung version 1 po tayo, nagiging version 2 po tayo ng ating sarili. Amen po. Ang salitang pagbabago po kasi ay tumutukoy ng bagong simula, which is natanggap natin nung tayo'y nanampalataya sa Panginoon. Wala na po yung luma, bago na po lahat. Amen po. Change means, ang meaning po kasi ng change, mga kapatid, is to move forward without looking back. Yan po yun. I started to follow Jesus, no turning back. Di ba po, may kanta pong ganon. And ang pagbabago or change is a new life. Pagtalikod sa makamundong bagay na nakasanayan na po natin. Alam naman po natin, mga kapatid, na tayong lahat ay nilikha ayon po sa wangis at dahil po sa kabutihan ng ating Diyos. Amen po.
Ngunit ang tayo po ay tinukso, ang mga ninuno po natin dati, ang unang tao po, ang Adan at Eva po ay nagkasala sa Panginoon, kaya po tayo ngayon ay nahihirapan or hindi karapat-dapat sa Panginoon. Kaya ang ginawa ng Diyos ay pinadala niya ang kanyang kaisa-isang anak para po tayo ay maligtas at para po tayo makawala at maging free from sin. Amen po. Kung makikita po natin sa Lucas 6:43 to 45, ang sabi po dito, ang mabuting puno ay hindi namumunga ng masama at ang masamang puno ay hindi namumunga ng mabuti. Ang bawat puno ay nakikilala sa bunga nito. Ang matinik na halaman ay hindi namumunga ng igos o ubas. Ganon din naman ang tao. Ang mabuting tao ay nagsasalita ng mabuti dahil puno ng kabutihan ang puso niya. Ngunit ang masamang tao ay nagsasalita ng masama dahil puno ng kasamaan ang puso niya. Sapagkat kung ano ang nasa puso ng isang tao, yun din ang lumalabas sa kanyang bibig. Mga kapatid, tulad ng sinabi ko po kanina, tayo po ay bagong version na po. Version 3.0 na po tayo. Nung tinanggap natin ang Diyos, tinalikuran na po natin yung makamundo, yung makasalanan na nakasanayan natin nung hindi pa tayo nakakilala. Mga kapatid, tandaan po natin ito. Nung pagkatanggap natin sa Diyos, nag-uumpisa na po yung pagbabago sa atin sa pamamagitan po ng Panginoong Jesus. Amen po. Sabi po sa pangalawang Korinto 5:17, ang sino mang na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, binago na siya. Amen. So makikita po natin dito, kapag tayo po ay nasa Panginoong Jesus na, ano pong mangyayari? Tayo po ay bagong tao na. Pero it doesn't mean, mga kapatid, na kapag tayo ay binago na ng Panginoon, ay wala na tayong gagawin. Hindi ibig sabihin, mga kapatid, na iasa natin lahat sa Diyos. Hindi ibig sabihin, mga kapatid, na dito po lumalabas yung once saved, always saved. Binago na po tayo. Ibig sabihin, mga kapatid, binago na tayo at continually babaguhin tayo ng Panginoon from glory to glory. Hindi po madali ang pagbabago kung saganang lakas lamang natin. Tulad po ng ibang mga katuruan o yung ibang mga sermon about sa New Year's resolution, kapag pansarili lamang po yung saganang lakas lang po natin yung ating gagawin para tayo magbago, wala pong mangyayari. It will all be procrastination. Pero kapag ang Panginoon ang nagbabago, kapag ang Holy Spirit ang siyang bumabago sa atin araw-araw, mga kapatid, hanggang maging kawangis tayo ng Panginoon. Amen. Hanggang maging katulad tayo ng Panginoon. Meron po kasi mga bagay na kailangan po nating isaalang-alang din po sa pagbabago. Tulad po ng sinabi ko po kanina sa pangalawang Korinto 5:17, tayo ay bagong version na. Yun po ang una. Ang pangalawa po, ang Diyos po kasi, He is continuously changing us. Sabi po sa Filipos 1:6, natitiyak kong ipagpapatuloy ng Diyos ang mabuting gawain na sinimulan niya sa inyo hanggang sa araw ng pagbabalik ni Kristo Jesus. Mga kapatid, araw-araw sa pagising natin, binabago tayo ng Diyos. Mamamalayan na lang natin ito na, hindi na pala ako ganon, hindi na pala ako ganon. Ganon po kumilos kapag tayo humingi ng tulong sa banal na Espiritu na siyang nagsasabi sa atin kung anong dapat nating gawin. Yung hindi saganang lakas natin. Ang pangatlo po ay kailangan po nating magpasiyasat sa Panginoon. Ang una po ay tayo ay bagong bersyon na. Pangalawa po ay patuloy tayong binabago ng Diyos. Pangatlo po,
pasiyasat po tayo sa ating Diyos. Sa Salmo 139, 23 to 24, ang sabi po, O Diyos, siyasatin niyo ako upang malaman niyo ang nasa puso ko. Subukin niyo ako at alamin ang aking mga iniisip. Tingnan niyo kung ako ay may masamang pag-uugali at patnubayan niyo ako sa daang dapat kong tahakin magpakailanman. Ito po yung hiniling po ng Haring David sa Diyos, na suriin po siya yung kanyang pagkatao, na kung siya ba ay nagkakasala, upang maipakita sa kanya ng Diyos ang daan patungo sa buhay na walang hanggan. Tandaan po natin mga kapatid, ang ating Panginoon ay ever-present God. Amen po. Alam ng Diyos lahat ng tungkol sa atin. Ang bawat saglit ng ating buhay, kahit ang pagtayo o pag-upo pa man natin. Hindi lamang po yung mga gawa natin ang alam ng Diyos, alam din ng Diyos yung ating nasa isip. Bago pa man po tayo magsalita, alam na ng Panginoon yung sasabihin natin. May mga pagkakataon po kasi sa presensya ng Panginoon ay nag-uumapaw at kapag ipinatong niya ang kamay niya sa atin, wala tayong magagawa. Kapag full surrender sa Panginoon, kapag ipinatong ng Diyos sa atin ang kanyang mga kamay na nag-uumapaw ng presensya niya, wala po tayong magagawa mga kapatid. Kapag nangyari ito, kahit anong pilit natin na makatakas sa paningin ng Panginoon, ay wala tayong magagawa, hindi tayo makakatago sa Panginoon. Amen po. Minsan po kasi sa buhay natin na minsan masama yung loob natin dahil bakit po? Pinahimasukan ng Diyos ang ating buhay at pag-iisip. Sabi ng iba, may free will naman. May free will mga kapatid, may free will. Pero kapag tayo ay suko sa Panginoon, yun nga ang sinasabi, trust, surrender. Trust and surrender. May free will tayo, pero nasa sa atin din iyon kung gagamitin natin yung free will na yon sa kabutihan. Kung gagamitin natin yung free will na yun sa paglilingkod sa Panginoon. Kung gagamitin natin yung free will na yun para mabigyan ng glory ang Panginoon. Kung tutusin mga kapatid, kailangan lang natin gawin ay imbitahan ang Panginoon, ang Diyos, sa buhay natin. Nasain pa natin lalo ang Panginoon, ang Diyos. Patuloy yung pagbabago. Pero nasahin natin yung Diyos, na imbitahan natin siya sa ating puso, sa ating isip, at sa mga panahon, sa mga sitwasyon na tayo ay nahihirapan. Invite natin ang Panginoon, invite natin ang Diyos sa buhay natin, sa puso, sa isip, at sa mga sitwasyon na hindi maganda. Doon natin makikita mga kapatid, yung pagkilos ng Diyos, yung pagbabago na nangyayari sa atin. Amen po. Kailangan lang po natin na ibaba we have to let our guards down at papasukin ang Panginoon. Sabihin natin sa Diyos, Panginoon, siyasatin mo ako. Search me, O God. Kilalanin mo ako, Panginoon. Subukin mo ako, Panginoon. At tingnan mo ako, Panginoon. Kailangan po natin i-assess yung sarili natin. Kung tayo ay nababago na ba, kung nag-uumpisa na ba yung pagbabago sa atin, kung hindi natin nakikita yung pagbabago sa atin mga kapatid, kabahan na po tayo. Kabahan na po tayo kapag hindi po nakikita yung pagbabago sa atin. Makikita naman natin talaga yung pagbabago sa atin sa Galatians 5:22, di ba po? Yung fruit of the Holy Spirit. Kapag meron tayo nito, mga kapatid, meron nang nangyayari sa atin. We have to trust and surrender sa Panginoon. Kasi pag wala po tayong tiwala sa Diyos, sa tayo binabago niya, wala pong kabuluhan yun. Tayo mismo, may free will nga po. Pero pag isinurrender natin sa Panginoon at sabihin natin sa Diyos, Panginoon, it is my will to let my guards down
and offer my life to you. Change me, O God. Search me, know me, test me, and see me. Makikita natin yung fruit of the Holy Spirit dun, mga kapatid, kapag tayo suko sa Panginoon. Marami nga po nagtatanong sa akin, paano daw po yung fruit of the Holy Spirit? Mga kapatid, yung fruit of the Holy Spirit, alam naman po natin na isang prutas lang po yun na mayroon po siyam sa loob nun. Pero ang pinakadakila ay pag-ibig. Sabi ko nga po sa kanila, kapag nag-uumapaw yung pag-ibig ng Panginoon sa bawat isa, hindi na po tayo mahihirapan na tayo ay maggalak, tayo ay may kapayapaan, tayo may pagtitiis, tayo may kabutihan, kagandahang loob, katapatan, kahinahunan, pagpipigil sa sarili kung nag-uumapaw ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Sa pagtatapos ko po, sabi po sa ating key verse kanina, sa 2 Corinthians 3:18. Sorry po. Sa 2 Corinthians 3:18, at dahil naalis na ang takip sa ating isipan, nakikita na natin ang kapangyarihan ng Panginoon, at ang kapangyarihan ito ay mula sa Panginoon na siyang banal na Espiritu, ang siyang unti-unting bumabago sa atin hanggang tayo ay maging katulad niya. Nang tayo nakatanggap sa Panginoon, mga kapatid, nakita na natin ang kanyang kapangyarihan. Kaya wala na tayong excuse na bumalik pa sa sinful ways natin, sinful life natin. Wala na tayong reason pa, wala na tayong excuse. Tayo ay bago ng nilalang. Mga kapatid, hindi panlabas, kundi yung kalooban natin ang binago. Madaling baguhin yung panlabas, mga kapatid, pero yung loob natin hindi. Kapag tayo, madaling mag-pretend na tayo na bago, madaling mag-pretend na tayo na bago, pero hindi. Nasa sa atin na po ang banal na Espiritu, nasa sa atin na po ang Holy Spirit, kaya wala na po tayong excuse. Ang Diyos lang ang nag-umpisa ng magandang bagay sa atin, kaya wala tayong ipagmamayabang sa harap niya. Hindi natin pwedeng sabihin na ako, sa ganang lakas ko, napabago ko yung sarili kong mali. Mga kapatid, ang Diyos lang ang nag-umpisa ng magandang bagay sa atin, at wala tayong maipagmamayabang sa harap niya. Wala tayong magagawa kung wala tayo sa Panginoon. Wala tayong magagawa kung hiwalay tayo sa Panginoon. At isa pa, mga kapatid, magkaroon po tayo ng servant mentality. Servant mentality in the sense na handa po tayo at willing tayo magpabago sa Panginoon ayon sa kanyang mga salita. Hayaan natin ang Panginoon na baguhin tayo. Huwag nating gawing excuse na tayo hindi pa tapos ang Panginoon sa atin. Oo, hindi pa tapos ang Panginoon, pero nag-umpisa na ang Panginoon. Huwag po nating sabihin, pwede pa ako magkasala kasi hindi pa naman tapos ang Diyos. Hindi po. Kaya nga po naumpisahan na po ng Panginoon. At sinabi po kanina sa Filipos na hindi po titigil ang Panginoon hanggang tayo ay sa Filipos, basahin nga po natin muli sa Filipos 1:6, natitiyak kong ipagpatuloy ng Diyos ang mabuting gawain na sinimulan niya sa inyo hanggang sa araw ng pagbabalik ni Kristo Jesus. Mga kapatid, kapag tayo po ang mentality natin na hindi po tayo nagpapabago, ano po yun? Bukas na lang, bukas siguro darating ang Panginoon, bukas ko na lang gagawin. Hindi po. Dapat po may nakikita na pong pagbabago sa ating buhay. Sa salita, sa gawa, sa pag-iisip. Mga kapatid, I encourage everyone sa oras na ito, bago po tayo mag-closing prayer at umawit muli sa Panginoon, sabihin natin to sa Panginoon. Sabihin natin to sa sarili natin, at we have to be proud na sabihin natin to sa sarili natin. I am a work in process. I am a work in process. Pinoproseso ako ng Panginoon. Nasa WIP pa ako. Meaning, binabago ako ng Panginoon.
binabago ako araw-araw ng Panginoon. Oh, hallelujah. 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 Mga kapatid, sa mga alam naman po natin na nalalapit na po ang pagdating ng Panginoon. Nasain natin at hingin natin sa banal na Espiritu na yung pagbabago niya sa atin ay makita natin. Mas masarap kasi sa pakiramdam, mga kapatid, yung tayo'y humahayo, yung tayo'y lumalabas, at hindi na natin kailangang magpakilala na ako po pala si Pastor Bong ng church na ganito, ng church na gano'n, ng church na gano'n. Hindi na po. Bakit po? Kasi po malayo pa lang po tayo. Nakikilala na po tayo bilang anak ng Diyos. Nakikilala na po tayo na tayo ay Kristiyano, tagasunod ni Kristo. Yun po yung masarap sa pakiramdam, na hindi ka pa nagpapakilala pero ang nakikita sa atin ang Panginoong Hesus. Hindi pa tayo nagpapakilala kung sino tayo, pero ang nakikita sa atin yung glory ng Panginoon. Bakit po? Kasi hinahayaan natin ang Diyos na baguhin tayo into a better version of ourselves. Into something na kalugod-lugod sa Diyos. Into something na kagamit-gamit sa ebanghelyo ng Panginoon. Kagamit-gamit sa kingdom ng Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Glory. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Hallelujah. 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 Oh, glory, hallelujah. Sige nga po, awitin nga po natin yung chorus po, tapos tayo po ay manalangin na po. Holy Spirit, come in power, change my heart. I want to live for you, my God. Let your Spirit come in power, change my life, that I may live for you, my Lord. Fall on us, Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Glory. Hallelujah. Holy Spirit, come in power, change my heart. I want to live for you, my God. Let your Spirit come in power, change my life, that I may live for you, my Lord. Fall on us, Lord. Hallelujah, glory. Fall on us, Lord. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Salamat, Panginoon. Salamat sa inyong mensahe, Panginoon, sa amin sa araw na ito. Salamat, O Diyos, for reminding us na kami ay binabago niyo araw-araw, O Diyos. Salamat, Panginoon, for ensuring us, Panginoon, na hindi po niyo ipagpapatuloy niyo po yung magandang nasimulan niyo po sa buhay namin hanggang sa pagbabalik ninyo. Salamat, O Diyos, for reminding us, Panginoon, na kami po ay a better version of ourselves na po, at hindi na po kami sa mundo kundi sa inyo na po, Panginoon. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa inyong mga mensahe, sa inyong mga salita, O Diyos, na aming narinig sa mga oras na ito. Patuloy niyo po kaming bigyan ng fresh revelation. Patuloy niyo po kaming bigyan, Panginoon, ng kalakasan, ng kapayapaan, ng willingness, O God, ng servant mentality, Panginoon, na patuloy na hinahayaan kayo, O Diyos, na baguhin kami, na isurrender sa inyo lahat, Panginoon, na kami magtitiwala rin sa inyo, O God.
Full trust, O God. Full trust. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa inyong kabutihan sa buhay ng bawat isa. Salamat, O Diyos, na kayo'y nandiyan lagi sa amin at hindi kami iniiwan, Panginoon. Sa mga oras na ito, O Diyos, ipinapanalangin ko po ang mga kapatid namin, Panginoon, ang mga kapatid ko, Panginoon, na sa kabilang linya, O Diyos, kayo nakakakita sa kanila. Kayo ang nakakakita, Panginoon, ng kanilang puso, ng kanilang isip, ng kanilang mga sitwasyon sa mga oras na ito, Panginoon. I pray, O God, I pray, Panginoon, na kayo ang kumatagpo sa kanilang mga pangangailangan at kayo, Panginoon, sa mga kapatid po namin na mayroong karamdaman, kayo po ang magpagaling sa pangalan ng Panginoong Jesus. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. O Diyos, sa araw na ito, we pray, Panginoon, na kami po ay magpatuloy at makapagpatuloy, O God, na lumakad sa inyong katwiran lamang, O Diyos. Ang mga aming narinig ng mga salita ninyo sa araw na ito ay hindi po mai-stack lamang po sa live na ito, kundi magagamit po namin ito, O Diyos, upang makadala pa po ng mga kaluluwa sa inyong paanan, Panginoon. Hallelujah. We pray, Panginoon, give us the burden of souls, O God, upang marami pa po kami madala sa inyong paanan, makakilala sa inyo, O God. Equip us, Panginoon. Equip us. Hallelujah. Hallelujah. We are now a changed person. We are now a better person with you, with the Holy Spirit in us. Kaya naman, Panginoon, we thank you for that. We thank you for that, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Sa mga kapatid po namin na papasok, ngayon, o yung iba po'y uuwi na sa kanilang mga tahanan, Panginoon, we pray, Panginoon, na keep them safe. Keep them safe, Panginoon, sa kanilang travel. Safe travel para sa kanila, Panginoon. At, O Diyos, sa araw na ito, kayo ang aming itinataas. Kayo ang aming banner, Panginoon. Hallelujah. At alam namin, O Diyos, kung kayo ang aming banner, kami magtatagumpay sa lahat ng mga nangyayari sa paligid namin. Salamat ulit, Panginoon, sa tanging pangalan ng Panginoong Jesus. Amen and amen. Purihin ang Panginoon. God bless po sa bawat isa. Muli po, ako po si Pastor Bong ng DFC Ajman, UAE po, United Arab Emirates. Purihin po ang Diyos. God bless po. To God be all the glory po.